balita ngayong tanghali. Pagbibigay proteksyon sa Indo-Pacific region, tiniyak ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Dating Pangulong Rodrigo Duterte itinanggi ang umano'y gentleman's agreement sa China. China muling itinanggi ang pagkakaroon ng sleeper cells sa Pilipinas. Dating Pangulong Rodrigo Duterte itinangging itinatago si Apollo Quiboloy. At Bulkang Taal nagkaroon ng phreatic o steam-driven eruption kanina ayon sa PHIVOLCS. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Biyernes, April 12, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Nais ng Estados Unidos na mapalakas pa ang relasyon nito sa Pilipinas at Japan sa pamamagitan na rin ng kauna-unahang trilateral summit sa Washington, D.C. Muling ipinahayag ng US ang suporta rin nito sa Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribohok. Hindi maiiwasan na matalakay sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Japanese Prime Minister Fumio Kishida at United States President Joe Biden ang issue sa South China Sea. Partikular na dito ang agresibong aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Ambassador Romualdez, nakasalalay rin sa pulong ng tatlong lider ang kapalaran ng riyon. I think changes is not the right word, but this will define the future of our of the Indo-Pacific region on where it's going. Sa press briefing naman ni White House National Security Communications Advisor John Kirby, patuloy na nakabantay ang Estados Unidos sa sitwasyon sa South China Sea. As I said, we've been watching those tensions with great concern. Muling nanawagan ng US sa China na sumunod sa international law at sa 2016 arbitral ruling. Para sa Estados Unidos, walang dahilan upang mag-overreact ang China sa Quad o joint exercises ng Pilipinas, Japan, US at Australia sa West Philippine Sea. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. Samantala, isa sa seryosong tinitignan ng Pilipinas ang pagkakaroon ng trilateral trade agreement sa Japan at US. Ayon kay Ambassador Romualdez, ito ay seryosong ikinokonsidera ng pamahalaang Pilipinas. Well, our Trade Department, headed by Secretary Pascual, has been really looking into having a free trade agreement not only with the United States but perhaps even with Japan. No? So we're looking at that seriously, and we have been working together with our trade attaché here in pushing for specific free trade agreements. I think the United States is more inclined to go into specific sectors for free trade agreement. Ayon kay Ambassador Romualdez, posibleng umabot sa $100 billion ang makukuhang pamumuhunan ng Pilipinas sa US at Japan sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpulong na sa White House sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida para sa kauna-unahang trilateral summit. Sentro ng kanilang talakayan ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon, partikular na sa Indo-Pacific region. Mula pa rin sa Washington, D.C., USA, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano ang commitment o napagkasunduan ng tatlong bansa na inaasahang makatutulong upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon? Yes, Ella, mas matatag na trilateral alliance ang nabuo sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at ng Japan. Kanina nagkaharap sa trilateral meeting sa White House dito sa Washington, D.C. sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida.
Kasama nila ang ilan sa kanilang mga miyembro ng gabinete. Sa panig ng Pilipinas, kasama ni PBBM sina Defense Secretary Gibo Teodoro, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Trade Secretary Alfredo Pascual. Ipinahayag ng tatlong lider ang kanilang pagnanais na mapanatili at maisulong ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Sa kanilang inilabas na Joint Vision Statement matapos ang trilateral meeting, nangako ang tatlong Indo-Pacific Maritime Democracies sa pagsusulong ng malaya at bukas na Indo-Pacific. Muling inihayag rin ni President Biden ang Ironclad Alliance nito sa Japan at Pilipinas na nakatulong umano upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa nakalipas na mga dekada. Nagpahayag rin na seryosong pagkabahala ang tatlong bansa sa agresibong aksyon ng Beijing sa South China Sea. Kanina sa pulong, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapalago ng ekonomiya at pagsusulong ng kapayapaan. As we deepen our ties and enhance our coordination, we seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our society, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Bukas, April 12, dito sa Washington, ang huling araw ng working visit ni Pangulong Marcos. Bibisita siya sa Pentagon at makikipagpulong naman kay U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Matapos ito ay ang press briefing naman niya kasama ang Filipino media delegation. Gabi ng April 12, ang alis ng Pangulo dito, pabalik naman ng Pilipinas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Eda. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong nagkaroon ng hanap buhay noong February 2024. Mula sa 45.94 million noong January, umakyat ang bilang sa 48.95 million ng mga kababayan nating may trabaho batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Tumaas sa 96.5% ang employment rate sa bansa o katumbas ng 48.95 million na mga kababayang may hanap buhay noong Pebrero. Mahigit 3 milyong mas mataas ito kaysa buwan ng Enero. Batay ito sa February 2024 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nananatiling ang wage and salary workers ang may pinakamalaking share ng employed persons na may 62.9% ng total employed noong February 2024. Ang wage salary earners pa rin ang nananatiling ay pinakamalaking bahagi ng employed. Ang pinakamataas ding employment rate ay naitala sa mga industriya ng wholesale and retail trade, agriculture and forestry, at accommodation and food service activities. Pinakamarami namang nawalan ng trabaho sa fishing and aquaculture at information and communication. Si Jonas, 3 beses na nag-apply ng trabaho bilang construction worker. Anya, nahihirapan siya ngayong mag-apply ng trabaho. Bukod sa kulang ng requirement, wala na ring bakanting posisyon sa target nitong pasukan. Yung iba po, hindi na tumatanggap, marami na kasi kinukuha, meron na. Si Roberto naman na isang mekaniko, mag-iisang buwan nang walang hanap buhay. Kasi daming aplikante kasi. Kung ikukumpara sa buwan ng Enero, bumaba ang unemployment rate o antas ng kawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nito pero 2024 ay nasa 1.8 million. Ito ay higit na mas mababa. Mula 4.5% noong January 2024, bumaba sa 3.5% ang unemployment rate noong February 2024. Nangangahulugan nitong tinatayang nasa 1.8 million edad 15 pataas ang mga walang trabaho. Ang February 2024 unemployment rate ang pangalawang pinakamababang naitala mula September 2023. Batay naman sa Economist Solon, Albay 2nd District Representative Joey Salceda, ang pagkakaroon ng dagdag trabaho sa bansa ay bunsod ng mas mainam na kalagayan ng negosyo sa ilalim ng Marcos administration. Gayunman, giit ng mambabatas habang patuloy sa pag-inam ang kalidad ng mga trabaho sa bansa, nananatiling prioridad ang pagkakaroon ng akmang sweldo. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pangunahin na ang bigas. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naglabas ng pabatid sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa website na assistance.ph. Ayon sa DSWD, hindi opisyal na kinikilala o pinamamahalaan ng ahensya ang naturang website. Kumukuha lamang ito ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo at programa ng kagawaran mula sa mga official communication channels ng DSWD. Paalala ng ahensya, huwag basta-basta maniniwala sa mga content na hindi nanggaling sa credible at reliable source. Mahalagang kumpirmahin sa mga official social media platforms ng DSWD ang lahat ng impormasyon at anunsyo ng kagawaran para sa tamang gabay at paglilinaw. Bad news na naman para sa mga motorista. Panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, maaaring tumaas ng 80 hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang posibleng walang paggalaw o maaaring tumaas ng 20 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Samantala, 85 sentimos hanggang piso rin ang inaasahan dagdag sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-aanunsyo ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, April 16. Nagpalabas din ng panibagong executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nililimitahan ang mga opisyal ng gobyerno na papayagang gumamit ng protocol license plate. Kasunod ito ng dumaraming reklamo hinggil sa hindi otorisadong paggamit nito na nagkokompromiso sa integridad ng vehicle registration system. Sa ilalim ng Executive Order No. 56, lilimitahan na lamang mula 1 hanggang 10, 11 at 14 ang papayagang license plate. Kabilang narito ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice ng Supreme Court. Gayon din ang Cabinet Secretaries, mga senador at miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pati na ang mga mahistrado ng Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitor General. Kasama rin dito ang chairpersons ng Constitutional Commission, Ombudsman at maging ang Chief of the Staff ng Armed Forces of the Philippines at Hepe ng Philippine National Police. Nakasaad rin sa EO na valid lamang ang protocol license plates habang sila ay nasa pwesto at kinakailangan na rehistrado sa kanilang pangalan ang gagamiting sasakyan. Nahuli ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang babaeng motorista na dumaan sa EDSA busway. Nangyari ang insidente bandang alas 6:35 kagabi sa may southbound lane ng Guadalupe Station. Sinasabing tumanggi ang babae na ibigay ang kanyang lisensya sa traffic law enforcer na sumita sa kanya at bagkus ay nagpakilala pa ito na miyembro umano siya ng Armed Forces of the Philippines at pamangkin ng isang nangangalang General Reyes. Giit pa nito, isa umano siyang PhilAm o Filipino-American at galing umano siya sa balikatan exercises. Pero ma'am, kailangan po confiscate po yung license. No. Don't confiscate my license. Don't confiscate my license. No way. Ma'am, LTO digitalize po kami. May karapatan po kami kumuha ng driver's license. Ayoko, hindi ko binigay. That's why next time di na ako dadaan dito. Sorry. Bigyan mo na yan sa akin. Nagpapasorry na ako. Meron tayong ambulansya sa likod. Akin na nagpapaano lang kayo eh. Ayon sa SAIC, makikipag-ugnayan sila sa Land Transportation Office para maisyuhan ng show cause order ang nasabing motorista at pagpapaliwanagin. Muling iginiit ng mga otoridad na magiging patas sila sa pagpapatupad ng mga batas trapiko anuman ang estado sa lipunan ng isang motorista. Binalaan ng pamunuan ng pambansang pulisya ang mga may-ari ng mga pribadong sasakyan na gumagamit ng sticker ng PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, maaari silang makasuhan
at makulong sa pagpapanggap na pulis. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, may nahuli na ba ang mga otoridad na hindi otorisadong gumagamit ng sticker ng PNP? Ella, mayroon ng mga nahuli ang MMDA na dumadaan pa sa busway kahit noong hindi pa naghihigpit sa pagdaan sa busway. Kaya naman ang PNP nakikipag-ugnayan na sa MMDA at Land Transportation Office upang matukoy kung sino ang nagmamayari ng mga sasakyan na ito. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, labag sa batas ang paggamit ng sticker ng PNP sa mga hindi naman otorisadong mga sasakyan. Maaari-ari ang makasuhan ang mga ito ng usurpation of authority dahil sa pagpapanggap bilang opisyal na sasakyan ng mga pulis. Kaya naman babalaela ng PNP sa mga pribadong motorista, huwag tangkaing gamitin ang insignia ng pambansang pulisya kung ayaw nilang makasuhan at makulong nang hindi bababa sa 6 na buwan hanggang 6 na taon. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Ilang lugar sa bansa ang makararanas ng mataas na heat index ngayong araw. Base sa forecast ng Pag-asa, aabot sa 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index na mararamdaman sa Dagupan City sa Pangasinan, 43 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, habang 42 degrees sa Cotabato City, Catarman, Northern Samar, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Samantala, inaasahan namang aabot sa 40 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Naiya, Pasay City at 39 degrees naman sa Science Garden sa Quezon City. Aabot na sa mahigit 5,000 mga paaralan sa buong bansa ang nagpatupad ng suspensyon ng face-to-face classes sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon sa Department of Education, bagaman suspendido ang in-person classes, pansamantalang magsasagawa muna ang mga ito ng alternative delivery mode gaya ng online classes. Nauna nang tiniyak ng DepEd na hindi makakaapekto sa pagkatuto ng mga estudyante ang ginagawang suspensyon ng face-to-face classes dahil magpapatuloy pa rin ang kanilang mga klase sa pamamagitan ng ibang mode ng pagtuturo. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umunoy gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas ukol sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon sa dating Pangulo, wala umano siyang isinuko na anuman sa bansang China, partikular na ang West Philippine Sea. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Walang nangyaring gentleman's agreement sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Ito ang tugon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pinasok umano itong secret agreement sa China. Ayon sa dating Pangulo, wala siyang anumang isinuko sa China, kundi nais lamang nito na paratilihin ang katahimikan sa West Philippine Sea. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea, pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in our exclusive economic zone. Sa isang press conference sa Davao City kagabi, kinuwento ni former PRRD ang naging usapan nila ni President Xi sa kanyang state visit sa China noong siya pa ang Pangulo. Sinabi umano ni Duterte sa Chinese President na balak ng Pilipinas na kumuha ng langis sa West Philippine Sea pero hindi pumayag si President Xi. Mr. President, we would insist that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings instead of importing it from the exporting country, ako na I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping
I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. For the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Ayon pa kay Duterte, kung pagpipilitan niya ay maaaring maglunsad ng gyera ang China at maaaring matunaw ang Pilipinas. Ang pagkaintindi ko pag sabi niya, there will be trouble if we insist on our own way there, China will go to war. Wala na umanong kasunod na meeting na nangyari pagkatapos noon. Wala rin umano siyang tinatago na anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas dahil kasama umano niyang pumunta sa China si dating National Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año, former AFP Chief Hermogenes Esperon Jr. at ilan pang mga cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Hinamon din ito si Pangulong Marcos na subukang magtayo ng mga gusali sa West Philippine Sea. Sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man sa gobyerno ngayon, di repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Mr. President, I am urging, I'm challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Samantala, pag-aaralan din umano ni Duterte ang lahat ng mga agreement na pinasok ng pamahalaan noong panahon niya. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renaijiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Inabando na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Ipinananawagan ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Congguon ang pagsasagawa ng investigasyon ng Kongreso kaugnay ng sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China patungkol sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, nakababahala ang potensyal ng kompromiso ng umunoy kasunduan sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Dagdag pa nito, karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan at papanagutin ang mga responsable sa mga aksyong maaaring magsapanganib sa ating pambansang interes. Itinanggi ng China na mayroon itong sleeper cells sa Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Manila, kasinungalingan ito at mayroon umanong nanghihimasok sa internal affairs ng dalawang bansa sa layuning mang-udyok ng pagkakawatak-watak at komprontasyon. Ginawa ang pahayag kasunod ng ginagawang investigasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga pinaghihinalaan Chinese companies na nagpapanggap umanong American o European enterprises. Nagre-recruit umano ang mga ito ng mga Pilipinong sundalo bilang analyst online. Batay kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kasalukuyan nilang inaalam kung mayroong mga dati at aktibong tauhan ng AFP na na-recruit ang mga ito. Naglabas na rin ng kautusan ang korte sa Pasig City para arestuhin ang religious leader na si Apollo Quiboloy at 5 iba pang kasama nito. May kinalaman naman ito sa kasong qualified human trafficking. Narito ang report ni Dante Amento. Ipinag-utos na rin kahapon ng isang korte sa Pasig City ang pag-aresto kay Apollo Quiboloy kaugnay naman sa kasong qualified human trafficking. Kasama nito ang 5 pang kapwa-akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Hindi pinagbigyan ng hukuman ang motion ng kampo ni Quiboloy na inihain noong March 21 na humihiling na ipagpaliban o suspindihin ang proceeding sa kaso at huwag munang maglabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte, ipinagbabawal ang motion sa ilalim ng Revised Guidelines for Continuous Trial of Criminal Cases. Dagdag pa ng korte, matapos ang pag-aaral sa kaso kasama ng supporting documents na isinumite, nakakita ng sapat na batayan para ipaaresto si Quiboloy at iba pang akusado. Ayon naman sa kampo ni Quiboloy, inaasahan na nilang hindi pagbibigyan ang kanilang motion. We actually expected that in the light of the political developments happening right now. And I think my co-counsel will file a motion for reconsideration, and if denied, we'll raise the matter on certiorari. Pag-aaralan din umano nila gaya ng ginawa sa kaso sa Davao City ang paghahain ng motion to quash o ang pagpapawalang bisa sa kaso at warrant of arrest. Samantala, welcome naman para sa Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Quiboloy at mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na papanagutin ang mga individual na lumabag sa batas anuman ang kanilang kalagayan sa susyudad o kayamanan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinatago niya ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Handa ang dating presidente na ipakita ang kanyang bahay at kung sakaling makita doon si Quiboloy, ay handa pa umano siyang magbigay ng reward money. Muling hinikayat ng dating presidente si Quiboloy na subuko na sa mga otoridad at harapin ang kanyang mga kaso. Naniniwala si Duterte na nasa Davao City pa si Quiboloy at nagtatago lamang sa kanyang mga property sa Barangay Tamayong, Kalinan District. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, because they have been
talking about Marcos and everything. Huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Pinatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng Malacanang na suspendihin ng 60 araw si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Ayon kay Duterte, ito ay paglabag sa due process at demokrasya dahil basta na lamang umano isinilbi ang suspensyon sa kanya. Hindi rin ito nagkaroon ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili. Basta na lang pinaalam sa kanya na umalis ka, it violates the due process of law. Tanggalin mo ang tao ng rason. And you must remember that the governor of North Davao has been elected by the people. Hindi yan trabahante na in-appoint mo tapos tanggalin mo. Kahapon, April 11, pinatawa ng 60 araw na suspension ng Office of the President si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib dahil sa nakabimbing administrative complaint laban sa kanya. Ang order ay inilabas noong April 8 at pinirmahan ni President by Executive Secretary Lucas Bersamin. Bukas na ang nakatakdang plebisito na isasagawa ng Commission on Elections o COMELEC sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ay para sa paglikha ng 8 bagong munisipalidad o bayan sa rehiyon. Ang detalye ay hahatid ni Dante Amento live. Dante, ano-anong mga bagong bayan ba ang bubuuin sa BARM? Magandang tanghali, Ella. Handa na nga yung preparasyon sa isasagawang plebisito bukas upang pagtibayin ang paglikha ng 8 bagong bayan mula sa 63 barangay diyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Buboto ang mga residente kung papayag sila o hindi sa nasabing hakbang. Ito yung mga bayan na bubuin, Ella, ang Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Malidigaw, Tugunan at Ligawasan. Ang nasabing mga bubuing munisipalidad ay matatagpuan yan sa North Cotabato. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, magsisimula ang botohan sa plebisito ng alas 7 ng umaga at hanggang alas 3 ng hapon. Pagkatapos ito ay magsisimula na ang pagbilang ng mga boto hanggang sa proklamasyon. Mayroong 89,594 na mga rehistradong botante ang inaasahang buboto sa 67 voting centers o 189 clustered precincts. Noong nakaraang April 2 ay isinagawa ng COMELEC ang ikalawa at pinal na command conference kasama ang mga otoridad o ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines at iba pang security forces para sa isasagawang plebisito na magbabantay sa seguridad. Paalala sa ating mga kababayan, epektibo pa rin mula March 14 hanggang April 20 ang gun ban dyan sa BARM, kung saan ipinagbabawal ang pagdadala ng baril sa lugar kahit lisensyado kung wala namang pahintulot mula sa COMELEC. Samantala, mamayang gabi naman, Ella, hanggang bukas ay epektibo na rin ang liquor ban, kung saan ipinagbabawal ang pag-inom ng nakalalasing na inumin at pagbebenta nito dahil ang sinumang lalabag ay maaaring makasuhan ng election offense. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Napatay sa engkwentro ang isa sa matataas na leader ng New People's Army sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon noong Miyerkules, April 10. Kinilala ng mga otoridad ang nasawing NPA leader na si alias Rica o Tomboy. Nakasagupan ng pinagsanib na puwersa ng 103rd Infantry Raptor Brigade at Quezon Municipal Police Station ang mga rebelding grupo kung saan naaresto rin ang 4 pang miyembro ng NPA. Samantala, na-recover rin sa naturang lugar ang mataas na kalibre ng mga baril, pampasabog at iba pang uri ng mga armas. Sinampahan na ng kaso ng Department of Environment and Natural Resources o DENR SAC Sergeant ang mga vlogger na nasa likod ng viral video kung saan makikita ang maling pagtrato sa mga tarsier sa
Polomolok South, Cotabato. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Act of 2001 ang mga vlogger na sina Ryan Pareño at Sammy Estrevilla. Ayon sa kagawaran, ang pagsasampa ng kaso sa dalawa ay upang hindi natularan ng iba pa ang ginawang pang-aabuso sa mga tertiary. Hinihikayat naman ng DENR ang publiko na protektahan at pangalagaan ang wildlife species lalo't nanganganib na silang maubos. Sumampa na sa 21 ang naitalang kaso ng pertussis o whooping cough sa Bicol Region ngayong taon. Dahil dito, patuloy ang ginagawang hakbang ng Department of Health Bicol upang pigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, anong lugar dyan sa Bicol ang nakapagtala na ng pinakamataas na kaso ng pertussis? Ela, sa tala ng Department of Health Bicol, pinakamaraming naitalang sakit ng pertussis ay dito sa probinsya ng Camarines Sur, kung saan umabot na sa 9 na kaso ang naitala dito. Sumunod naman ang probinsya ng Albay na may 6 na kaso. 5 kaso naman ng pertussis ang naitala sa lalawigan ng Sorsogon, habang 1 sa Masbate. Nananatili naman na pertussis-free ang mga probinsya ng Catanduanes at Camarines Norte. Ayon sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESU, sa 21 kaso ng pertussis o whooping cough na naitala sa buong Kabikulan, 6 dito ang laboratory confirmed na, habang 15 ay nasa clinical case pa. Nakapagtala na din ng 1 kaso ng namatay sa rehiyon dahil sa naturang sakit. Dahil dito, muling nanawagan ng Kagawaran ng Kalusugan sa mga Bicolano na gawin ng iba yung pag-iingat para makaiwas sa sakit, lalo na ang mga bata. Kung nakararamdam na ng mga sintomas gaya ng ubo, sipon at lagnat, tiyakin na laging magsuot ng face mask, ugaliin na maghugas palagi ng kamay at dumistansya muna sa mga bata. Agad din kumonsulta sa pinakamalapit na health center para sa atensyong medikal. Kaugnay nito, binigyan din ng DOH Bicol sa mga magulang na alamin ang vaccination status at routine immunization schedule ng kanilang mga anak sa mga health center. Ito pa rin kasi anya ang pinakamainam na paraan para maiwasan ang nakamamatay na sakit. Mas pinaigting din ngayon ng DOH Bicol ang monitoring nito sa bawat probinsya, lalo na ang ginagawa nitong mga contact tracing sa mga close contact ng mga kinakitaan ng sintomas na sakit na pertussis. Yan muna ang latest mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Nagkaroon ng phreatic o steam-driven eruption sa main crater ng Taal Volcano kaninang umaga. Base sa seismic visual at infrasound records ng Taal Volcano Network, nangyari ito sa pagitan ng alas 5:11 hanggang alas 5:44 ng madaling araw. Nagbunga ito ng makapal na puting usok na umabot sa 2,400 meters ang taas. Sa kabila nito, nananatili sa Alert Level 1 ang bulkan. Hinatulan ng kamatayan ang 67-year-old Vietnamese property developer na si Trong Milan dahil ito sa pagkulimbat ng nasa 44 billion US dollars o 2.4 trillion pesos na halaga mula sa pinakamalalaking bangko ng Vietnam sa loob ng 11 taon. Itinuturing itong hindi pangkaraniwan ng hatol dahil isa lamang si Trong Milan sa kakaunting kababaihan sa Vietnam na ginawaran ng death sentence dahil sa isang white-collar crime. Naniniwala naman ang iba na bunsod ng death penalty, mahihikayat ang Vietnamese property tycoon na isauli ang bahagi ng nawawalang bilyong dolyar. Sa China nanggagaling ang Peking stamps na kumakalat sa United Kingdom ayon kay Conservative MP Ayan Duncan. Batay sa senior MP, batay sa pagsisiyasat ng UK news website, 4 na Chinese companies ang nag-alok na mag-print ng hanggang 1 milyong Peking stamps kada linggo.
Ipinagbibilian niya ito sa iba't ibang websites. Ayon sa mga ulat, tumataas ang bilang ng mga reklamo ng mga peking stamp na nabibili sa legitimate stores. Samantala, pinapatawa ng Royal Mail ng 5 euros o 302 pesos ang sinumang nakatatanggap ng liham na may peking stamp. Iniaalok ng hotel vouchers ang holiday makers na inilikas mula sa Rhodes, Greece noong nakalipas na taon dahil sa wildfires. Tinatawag ang Free Stay Initiative na Rhodos Week Scheme para ito sa holiday makers na ini-evacuate sa hotels noong July 2023. Nagkakahalaga ang vouchers ng hanggang 500 euros o 30,000 pesos at tatagal ang stay o pananatili sa hotel ng 7 gabi. Matatandaang libo-libong British holiday makers ang inilikas noong nakalipas na taon dahil sa sunog. Napaglingkuran ang mahigit 2,000 pulis kasama ang kanilang pamilya sa isinasagawang free medical, dental at optical mission na may kasamang feeding program ng Members Church of God International o MCGI sa Police Regional Office 1 sa Camp Florendo, San Fernando, La Union kahapon. Narito ang report ni Grace Doctolero. Sa madalas na pagkakataon hindi nakakasama at nakakapiling ni na Police Staff Sergeant Willie at Police Corporal Jenica Nalupa ang kanilang anak. Dahil sa sinumpang tungkulin kadalasan kahit may sakit ang kanilang mahal sa buhay ay hindi agad nakakauwi ang mag-asawa para makabisita o makadalaw man lamang. Mahirap po kasi minsan hindi mo magawa po kasi na makauwi ka agad kasi tawag din po ng tungkulin. Isa yun po sa sinumpaan namin. Ang ginagawa na lang po namin na kung sino po yung kasama nila sa bahay, sila po yung binibili namin. Pero sa loob po namin ay meron pong kurot kasi siyempre yung anak mo may lagnat, may sipon. Masayang mag-asawa dahil sa programa ng Members Church of God International o MCGI ay sama-sama silang nakapagpakonsulta ng libre sa doktor. Sabi nga po ni Kuya Danyat, mabuting gawa at katangi-tanging gawa. So totoo nga po itong MCGI Cares, ito po ating medical, dental, optical at legal mission po ay napakalaking tulong po hindi lang po sa Police Regional Office 1 kundi po lahat na rin po ng members po ng Ilocano community kasi natutulungan po nila hindi lang ang police, mga dependents ng police, pati po yung mga members ng community po natin na may karamdaman. Kabilang ang mag-asawang Nalupa sa mahigit 2,000 police personnel at kanilang dependents na napagkalooban ng libreng medical, dental, optical, legal consultation. Nabigyan din ng nasa 1,200 na recipient ng grocery items. May matumanggap din ng 10 libreng wheelchair, walking cane at nebulizer. Ang inyong kapulisan dito po sa PRO1 ay lubos na nagpapasalamat dahil dinala ni Brother Daniel Rason ang kanilang programa rito. Lalong-lalo na sa medical, dental at legal mission na natulungan ang aming kapulisan dito sa PRO1 pati ang kanilang mga dependents. Sana ay simula lang to ng magandang pagsasamahan ng MCGI, UNTV at MCGI Cares dito sa PRO1. Samantala, nagkasundo ang Police Regional Office 1, UNTV at ang MCGI para sa matatag na seguridad at kapayapaan sa Camp Florendo sa San Fernando, La Union kahapon April 11. Sa isinagawang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ni na Police Regional Office 1 Regional Director Lou Frias Evangelista at Kuya Daniel Razon ng MCGI, layo nitong may pagpatuloy ang pinagsisikapan ng PRO1 na mapanatili ang kaayusan at safety sa Ilocos Region. Kabilang narito ang mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ilan sa mga programang napagkasundoan sa pagitan ng PRO1, UNTV at MCGI
ay ang pagkakaroon ng matatag na ugnayan upang isulong ang mga gawain sa pagsugpo sa mga krimen at untoward incidents sa Region 1. Maliban sa mga outreach programs sa iba't ibang lugar sa bansa, ang UNTV at members Church of God International ay masugid ding sumusuporta sa mga programa ng pambansang pulisya. Inaasahan sa naturang pagsasanib puwersa ang mas maigting na laban sa kriminalidad at terorismo sa rehiyon kabilang na ang insurhensya. Bukod dito, layunin din ng kasunduan ang pagkakaroon ng mas matibay na koordinasyon at palitan ng impormasyon sa pagitan ng PNP at UNTV. Ang araw po na ito ay para sa inyong lahat. Bumabati kami at dala namin ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Una po ay ang aming pasasalamat sa Panginoon sa mabuting pagkakataon na mayroon kami para makapagsilbi sa inyo. At upang higit po kayo na mapagsilbihan. At ito ay dahil sa bahagi ito ng paniniwala, pananampalataya na itinataguyod ng members ng Church of God International. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma Kapitulo 14, versikulo 7 hanggang 8 na nagsasabi, sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sinuman ay hindi namamatay sa kanyang sarili, sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo ay nangabubuhay, o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo ay nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo ay sa Panginoon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!